Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na mga taga-subaybay. Ipagpatuloy po natin ang karapatan ng babae bilang asawa. Ngayon ay dito tayo sa pang-siyam na karapatan at tungkulin naman ng mga kalakihan. Ano ito mga kapatid? Sabi niya, ayatazayyan ar-rajulu li zawjatihi kama tatazayyanu lahu. Ayatazayyan ar-rajulu li zawjatihi kama tatazayyanu lahu. Ibig sabihin, mag-ayos, magpagandang lalaki ang asawa, sabihin, tayo, sa kanyang asawa, na katulad din ng gusto rin niyang magpagandang babae ang kanyang asawa sa kanya. Ibig sabihin, hanggat maaari, sa pakipagharap natin sa ating asawa, maayos tayo. Naligo tayo, nagpabango tayo, maayos ang mukha natin. Hindi yung wala tayong pakialam kung ano ang sasabihin ng asawa natin o sasabihin ng iba. Hindi. Ang punto dito mga kapatid, kung gusto natin na sila ay mag-ayos, magpaganda para sa atin, dapat din na tayo mga kalakihan ay mag-ayos, magpagandang lalaki para sa kanila. Hindi lang yung nagpapagandang lalaki tayo kasi lalabas tayo para makita tayo ng ibang babae o sino man. Hindi. Hindi lang yun. Ibig sabihin, karapatan nila na tayo rin mag-ayos. Para mas lalo na tayong mahalin. Para mas lalong maging matatag ang ating samahan bilang mag-asawa. Allahu Akbar. Sabi ni Ibn Abbas, si Abdullah Ibn Abbas, anong sabi niya? Sabi na, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li lianna Allah Ta'ala yaqul. Tingnan mo kung paano naintindihan ni Abdullah ibn Abbas yung salita ng Quran, salita ng Allah. Sabi niya, katunayan ako ay nagpapaganda, nag-ayos, nagpapagandang lalaki para sa aking asawa na babae. Nakatulad din sabi niya na gusto ko siya magpaganda rin para sa akin. Dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran, walahunna mithlu ladhi alayhinna bil ma'ruf. Sa versikulo na ito ng Surat Al-Baqarah, sabi niya, walahunna mithlu ladhi alayhin. Karapatan nila ang anuman ng dapat din na maging tungkulin nila. Ibig sabihin, karapatan nila na gawin sa kanila ang anumang bagay na dapat din na gawin nila sa iba. Ano ibig sabihin? Mithlu ladhi alayhinna bil ma'ruf. Bil ma'ruf, ibig sabihin ng bil ma'ruf, dun sa katamtaman na alam ng lahat na yun ang dapat. Okay? Ibig sabihin, yun na, katulad ng paliwanag ni Abdullah ibn Abbas. Dahil sabi niya, gusto kong magpaganda sila sa akin, kaya nagpapaganda rin ako. Nag-ayos din ako para sa kanila. Sabi ni Abdullah ibn Abbas, ay lahunna min husni suhbati wal ishrati bil ma'rufi ala azwajihin. Ito ang paliwanag niya. Paliwanag naman ni Tabari sa tafsir niya. Sabi na ay lahunna min husni suhbati wal ishrati bil ma'ruf. Yun ang kabuuan ng kahulugan ng aya. Sabi niya, para sa kanila, para kanino? Para sa mga kabaihan ng mga asawa. Ang mabuting pakisama, wala isra, mabuting pakikitungo at pakikisama, bil ma'ruf, sa ano yung katamtaman na karapat-dapat na pamamaraan na dapat na gawin ng kanilang mga asawa sa kanila.
Gawin ng mga kalalakihan. Mithlu ladhi alayhin, nakatulad din na dapat naman nila gawin, dapat gawin ng mga kababaihan. Lahum, para sa mga kalakihan, minat-ta'ati, nakatulad ng pagsunod, fima awjaballah, doon sa pinag-utos ng Allah, o awjaballah ta'ala, dhikruhu dhalik. Ibig sabihin, dapat na, ano man ang sinabi ng Allah na dapat gawin ng mga kalalakihan sa kanila, ganun din kasi dapat din sa kanila o baliktad, vice versa. Sabihin, ano yung dapat gawin ng mga kababaihan sa atin, ganun din dapat din natin gawin sa kanila. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, kailangan na gawin natin sa kanila bilang mga kababaihan ang anuman ang gusto nating gawin din nila sa atin. Allahu Akbar. At yun ay malinaw ang katibayan na ginamit ni Abdullah ibn Abbas bilang kanyang katibayan na ito'y mula sa Suratul Baqarah, Surah number 2, ayat 228. Okay mga kapatid. Okay, pang siyam, katulad siya sabi natin, pang siyam na karapatan nila ay tayo ay mag-ayos, magpagandang lalaki para sa kanila. Para sa kanila, isipin, pag sinabing para sa kanila, sa loob ng bahay. Hindi yung marunong lang tayo mag-ayos, magpagandang lalaki pag tayo lalabas. Pero sa loob ng bahay, hindi tayo marunong. O hindi natin sinasayang ating mga sarili. Hindi. Kasi ganun din sila ay magpaganda, mag-ayos, magpabango, kahit ang pabango, para sa kanilang mga asawa. Allahu Akbar. Ngayon, yun yung pangsiyam. Pangsampu mga kapatid, ay yaifaha. Sabihin, karapatan nila na sila ay ilayo sa kasalanan, lalo-lalo na yung mahalay na kasalanan. Sa paano paraan? Ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin na ay yaifaha, gagawin natin sa kanila na para sila ay masiyahan. Kasama na doon ang pagnanasang kasiyahan na katulad din ng gusto natin sa kanila. Ibig sabihin, kailangan ibigay natin sa kanila ang kasiyahan na magmumula sa atin bilang lalaki na asawa. Ibig sabihin, pasayin natin sila. Doon sa kung saan, doon sa fitra na pinagkaloob ng Allah, sabihin yung likas na, ang ibig sabihin yung likas na kung saan nilikha ng Allah ang mag-asawa na babae sa kalalaki. Ibig sabihin, ipadama natin sa kanila, gawin natin sa kanila ang kasiyahan, kaligayahan. Sabihin, paligayahan natin sila sa abot ng ating makakaya. Bakit? Para hindi sila maghanap ng iba. Kuha nyo? Para hindi sila maghanap ng iba. Karapatan nila yun eh. Halimbawa na lang. Ito, halimbawa, hindi ito malisyoso ha. Lalo na yung mga nasa, sabihin, nasa mga murang edad pa, ng mga nag-asawa, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mga malakas pa. Kung natuklasan nyo, nalaman ninyo, ng inyong asawa, ay dahil sa bata pa, ay mahilig pa, kasi bata pa eh. Malakas pa. Di hanggat maaari, lalo kung nag-iisa lang naman ang asawa mo, di kung kaya mong gawin, gabi-gabi, mas dapat. Para may bigay mo ang kasiyahan sa kanya. Obligasyon mo ito eh, bilang lalaki. Kaya marami nagtataka kapag ang
bata, babae, tapos matanda yung lalaki, nakapagtataka kasi paano niya ibigay yung tunay na kaligayahan. Siyempre, bahala ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Pero sabihin, yun ang problema sa mga ganong sitwasyon. Halimbawa, ang lalaki 116, ang babae 16 lang. Eh may bigay ba nung lalaki ang kaligayahan doon sa batang babae? No, which is, karapatan niya yun. Karapatan nung babae na hanggat maaari, paligayahin siya ng kanyang asawa na lalaki. Eh, naging problema kasi na minsan nangyari sa lalo mga tao na medyo ligaw, mas gusto pang pakisama ng lalaki ang kanyang barkada, ibig sabihin magpuyat sa gabi, pag-uwi sa bahay, pagod na, tulog na, paano ang asawa niya? Hindi na nabigay yung kaligayahan ng asawa niya. Yun ang bawal. Ibig sabihin, hanggat maaari, ay paglana natin ng oras, lakas, ang pangangailangan ng ating asawa. Allahu Akbar. At ito'y kanilang karapatan para mailayo natin sila sa mahalin na gawain. Kasi hindi sila maghanap ng ibang lalaki. Astaghfirullahaladzim. Kaya para mapangalagaan natin sila, mailayo natin sila sa anumang makakasira sa kanilang dangal at makakasira sa kanilang pagkatao, ay gawin natin. Kaya nga dahil doon, si Uthman ibn Mad'un, isa sa mga sahaba, kilalang sahaba. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi na kay Uthman ibn Mad'un, na walang ginawa kundi magdasal. Walang ginawa kundi magdasal sa gabi, mag-ayuno sa araw. Sabi ng propeta, paano na yung asawa mo? Wala kang ginawa kundi magdasal sa gabi, mag-ayuno sa araw. Eh, yung karapatan ng asawa mo. Siyempre, pag sunna na fasting, yung sala na hindi naman obligado sa atin na gabi-gabi tayo ay magsala ng qiyamul layl. Sabi na kay Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, isa sa mga sahaba, sabi na, huwag ka muna mag-ayuno, huwag ka muna magdasal sa gabi. Ibigay mo ang karapatan ng asawa mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At sinabi ng propeta sa kanya, wa inna li ahlika alayka haqq. Ang pamilya mo, meron silang karapatan sa iyo. Allahu Akbar. Kaya, yun ang payo niya kay Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Ibig sabihin, maling paniniwala sa mga taong may asawa, may pamilya, maling paniniwala na mag-fasting ka lang na mag-fasting, hindi ka nakakain, halos araw-araw mag-fasting ka na, o gabi-gabi magdadasal ka na sa gabi, samantalang meron kang asawa. Paano yung kanilang karapatan? Kung ikaw ay naghangad ng paraiso, bakit yung pakipagtalik mo ba sa asawa mo ay hindi magiging daan patungo sa paraiso? Allahu Akbar. Naalala ko tuloy yung hadith. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sabi niya, wa fi budhi ahadikum sadaqa. Ang pakipagtalik ng sino man sa inyo sa kanyang asawa ay kawang gawa. Eh, siyempre, minsan, ganun ba? Parang, siyempre, isa sa mga sahaba nagulat, ganun ba o Rasulullah? Sabihin, kawang gawa pala yun? At anong sabi niya sa propeta? Sabi niya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajir? Sabi niya, sinusunod lang namin ang aming pagnanasa na gawin sa aming mga asawa. May gantimpala kami. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit? Law ata bihi o biha ahadukum fi haram ala yakunu alayhi biha wizr?
Sabi niya, kung ginamit ng sino man sa inyo, o kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung ginamit ng sino man sa inyo ang kanyang pagnanasa, kanyang pagnanasa, sa haram, di ba nagkakasala siya? Sabi na, kung nagkakasala siya kasi ginamit na yung kanyang pagnanasa sa haram, ganun din. Kapag ginamit niya ang kanyang pagnanasa sa halal, ay meron siyang reward. Allahu Akbar. Meron siyang reward. Kaya di natin pwedeng unahin ang ating pagdarasal sa gabi, tapos hindi na tayo makatabi sa ating asawa. Hindi naman sabihin nun, hindi na tayo magdasal. Magdasal ka, pero huwag mong gawing gabi-gabi. O kung kaya mo, ay pagkatapos ng lahat, saka ka magsala. Saka ka Qiyamul Layl. Okay po mga kapatid, actually, hindi ito mahalay pinag-usapan. Sabihin, hindi ito mahalay o na usapin mga kapatid. Ito'y katotohanan dapat na maintindihan natin. Diyan lang muna kami. Kayo, antayin nyo kami. Mga kapatid, tatapusin natin yung karapatan na pang-10. Mahalaga kasi. Kahit sabihin pa natin ito'y makamundong pagnanasa, pero mahalaga kasi isa yun sa dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Okay? Sabi ng mga scholar ng Islam, kasama si Ibn Taymiyyah rahimahullah, marami sila, si Ibn Taymiyyah, si Abu Hanifa, si Ahmad bin Hanbal, rahimahullahu jami'an. Sabi nila, ang pakipagtalik kasi ng lalaki sa kanyang asawa ay wajib. Hindi ito sunnah. Wajib ito eh. At ang wajib dito, ano yung wajib dito? Yung may bigay natin ng kanilang pangangailangan. May bigay natin ng kanilang pangangailangan sa abot ng ating kakayanan. Hindi naman pwede hindi ka nakakain. Kakain ka naman. Hindi ka na magpalakas. Magpalakas ka naman. Pero sa abot ng ating makakaya, kailangan ibigay natin ang kanilang pangangailangan. Allahu Akbar. Ngayon, hindi pwede yung sabihin natin, halimbawa ko lang, hindi ito malisyoso sabihin natin, batang-bata pa yung asawa mo. Pero dahil sa busy ka sa trabaho mo, sa Islam, sabihin natin sa Islam. Minsan lang kayo sa isang linggo. Allahu Akbar. Maliban lang kung nakikita mo yung pagiging deboto ng asawa mo, sa trabaho mo, at pinahintulutan ka niya. Pero pag hindi ka na pinahintulutan, hindi pwedeng once a week lang. Tingnan niyo. Ganun siya ka-obligado ayon sa paliwanag ng maraming scholar, kasama dito si Al-Imam Abu Hanifa, si Al-Imam Ahmad bin Hanbal, at saka si Al-Imam Ibn Taymiyyah. Rahimahumullahu jami'an. Sabi ni Az-Zuhaili, si Zuhaili yung may-ari ng Al-Fiqh Al-Islami,
Sabi niya, lakin yaskutu hadal haqu idha safar rajlu an zawjatihi li'udhrin wa haja. Siyempre, sabi niya, mawala yung karapatan na ito kung naglakbay ng malayo si lalaki, li'udhrin, na meron siyang sapat na dahilan, wa hajatin, at dahil sa pangangailangan. Okay, meron tayong papasok dito sa pangangailangan. Halimbawa, uso ngayon ng pagtatrabaho sa labas ng bansa. Itong pagtatrabaho sa labas ng bansa, although na hindi naman siya ganun kalaki ang percentage, lalo-lalo na kung nag-abroad ay babae. Pero ang pinag-usapan natin lalaki. Yun naman talaga naghanap buhay lalaki, hindi babae. Dahil sa ganitong naging sitwasyon, ay nasisira ang samahan ng mag-asawa. Ibig sabihin sa paglalakbay na matagal. Actually, dadagdagan ko, sa batas kasi na ito mga kapatid, ayon sa fiqh Umar ibn Khattab radiyallahu an, sa pagkakaintindi ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, ay tinanong niya ang kanyang anak, si Hafsa, bintu Umar ibn Khattab. Sabi niya, anak, gaano katagal na matiis mo na malayo sa iyo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tinanong ni Umar ang kanyang anak, si Hafsa. Anong sagot ni Hafsa radhiyallahu anha? Sabi niya, 4 na buwan. Siguro kaya ko. Sabihin, tingnan niyo, 4 na buwan lang na kaya ni Hafsa na mapalayo sa kanya si Prophet Muhammad bilang asawa niya. Kaya dahil doon, naglagay si Umar sa gitna dahil sa pangangailangan o sa sitwasyon. Sabi niya, ginawa niya sa batas sa panahon niya, sabihin nung pamumuno ni Umar ibn Khattab, ginawa niya na ang isang babae na asawa, kapag lumagpas ng 6 na buwan na napalayo siya sa kanyang asawa, sa lalaki, ibig sabihin, napalayo yung babae sa kanyang asawa na lalaki, lumagpas ng 6 na buwan, may karapatan na siyang humingi ng divorce sa judge, sa hukom. At dahil sa katuwiran na yun, kung sakali, ano mo na, nangyari ganun na napalayo ang lalaki, tapos nagsampa ng kaso ng divorce yung babae dahil sa hindi nila kaya malayo sa kanyang asawa, dahil at lumagpas ng 1 buwan, may karapatan yung judge na paghiwalayin sila. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung batas ng Islam kung gaano ka-practical sa karapatan na ito ng babae. Nagpahintulot ng Islam. Ayon sa batas ni Umar, ay merong fiqh Umar. Si Umar ay muhdath. Ibig sabihin ng muhdath ay marami sa kanyang nakikita na sumang-ayon sa Quran. Lalo-lalo na, bukod doon sa siya muhdath, ron sabi ng Propeta sallallahu, sabi na, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdina min ba'di addu 'alayha bin nawajiz. Sabi ng Propeta, sundin niyo ang aking sunna, pamamaraan at ang sunna ng mga susunod na mga khulafa ar-rashidin. Sabihin, kabilang mo si Omar. Ibig sabihin itong fiqh Omar ay kabilang sa batas ng Islam ayon sa habilin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maano pa kayo nangyari sa atin ang kontrata na nag-abroad? 2 taon. Siyempre mga kapatid, kapag ito'y napagkasundo ng dalawa ang mag-asawa na mag-abroad, si lalaki ng 2 taon. At napakatatag naman ni babae bilang asawa at wala naging problema, di okay lang.
Paano kung ang babae hindi niya kaya? At ang totoo talaga mga kapatid, kahit yung mga, sabihin pa natin, may alam sa Islam, maraming nasisira. Maraming nasisirang pamilya dahil sa pag-abroad. Although hindi naman siya ganun karami, pero maraming nasisira. Minsan pa nga, ang unang sisira, hindi namang nagsira na sira talaga, pero unang magsira si lalaki dahil siyempre nangangailangan din siya, di nakakita na pangasawa sa abroad, di nag-asawa doon sa abroad. Dahil sa, wala nang adal. Wala nang pagpantay na trato sa dalawa kasi nandun yung asawa niya, katabi niya doon, samantalang si isa dito napalayo, di na nalagpasan yung kanyang karapatan nung malayo. Sabihin yung asawa na sa Pilipinas, mayroon siyang karapatan. Ng karapatan niya, makasama niya ang asawa niya, nag-asawa yung asawa niya sa abroad, di ano yung karapatan niya na dapat na ihingi ng lalaki ng pahintulot? Yung paglayo niya, hindi na, sana paano maging pantay? Sige nga mga kapatid, magiging pantay ba yun? Na 2 taon doon? O 1.5 taon? 2 buwan lang dito? Sana maging pantay doon. Kaya kailangan natin tayo bilang lalaki na nasa ganung sitwasyon, kailangan natin ng pahintulot ng ating asawa na kung saan napalayo tayo sa kanila. Pag hindi tayo pinahintulutan, nagkakasala tayo or divorce. Hiwalay. Isa sa dalawa. Kaya tingnan niyo, sa karapatan na ito mga kapatid, napakahalaga. Kaya nga, ayun sabihin ng ayah, ay faha, ilayo niya sa mahalay na kasalanan. Allahu Akbar. Kaya ito dapat maintindihan mga kapatid. Malinaw na ganun kahalaga ang karapatan na ito ng mga kababaihan. Okay. Pang-11 mga kapatid na karapatan. At-talattufu bi-zawja wa mula'abatuha wa taqdiruha. Ang magandang pakikisama, pakikitungo, o gamitin natin ang term natin, o salita natin. Ang, anong tawag doon? Paglalambing. Kailangan nilalambing natin ang ating asawa. Hindi yung katulad ng sinabi ko sa isang natin na parausan. Parausan lang. Kailangan lambingin natin ang ating asawa. Allahu Akbar. Kailangan yung mga kapatid, hindi yung sunnah. Wajib. Wajib, obligado sa atin na lambingin natin ang ating asawa. Makipaglaro tayo, makipaglambingan tayo sa kanila. At dapat na ito'y maintindihan natin. Na kailangan nila ng lambingan. Maglalaro kayo bilang mag-asawa sa laro ng mag-asawa. Hindi lang yung pakipagtalik. Kaya ang natin dito, sabihin, paglambing at saka yung, bukod sa paglambing mga kapatid, bukod sa paglalambing, ay ibigay natin sa kanilang kasiyahan na dito sa makamundong kasiyahan na katulad ng mga pagdala mo sa kanila sa mga gandang tanawin, pagdala mo sa kanila sa tabing dagat. Ibigay natin sa kanila yung kasiyahan na yun. Allahu Akbar. Ibigay natin sa kanilang ganong kasiyahan. Sabihin, makakita ng mga bagay na kumbaga masisiyahan sila. Actually, ang pinakaano natin dito, mismo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Aisha pa rin. Si Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, kana al-hubush
yal'abun. Sabi na yung mga hubush, sabi ng hubush, yung mga taga-Ethiopia, nagkaroon parang maliit na festival, naglalaro. May mga sayawan ng mga bata. Na hindi yung sayawan na mali na sinasabi natin, mga batang maliit na. Sabi niya, fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzur. Tinakpan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam, doon sa likod ng propeta sallallahu alaihi wasallam, habang pinapanood ko yung kanilang kantahan ng mga bata, sayawan ng mga bata. Fama ziltu anzuru hatta kuntu ana ansarif. Sabi na, patuloy na ako ay nanonood sa kanila hanggat sa ako na ang sumuko at umalis. Allahu Akbar. Kaya sabi niya dahil doon, faqdiru qadra al-jariyati al-hadithati as-sinn al-harisati ala lahu. Sabi niya, dapat na alam natin yung kung gaano o hanggang saan ang pangangailangan ng bawat isa, lalo-lalo na yung mga nasa murang edad pa ng mga kababaihan. Kaya kung kailangan nilang manood ng mga bagay na hindi naman bawal sa Islam, katulad nun, hindi bawal kasi sa Islam ang sayawan ng mga bata. Hindi yung walang masamang katulad nakita natin ng mga sayawan ng mali. Hindi. Yung lang, mga konting kantahan. Ito, pinahintulot kasi ito sa mga kababaihan. Lalo sa kasalan. Na magkaroon ng kantahan ng ipinahintulot sa Islam. Walang, sabihin, pinahintulot din yung tambol na instrumento. Sa mga kababaihan lamang, hindi tayo kasama. Allahu Akbar. Pinahintulot ng Islam, mga kapatid. Ayun ang nangyari, sabi ni Aisha radhiyallahu anha. At isa pang hadis ni Aisha radhiyallahu anha, sabi na, kuntu alabu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Sabi niya, ako'y nakipaglaro sa mga kabataan, ng mga kabaihan sa harap ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at meron akong kasama ng mga kabataan, ng mga kabaihan. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yan kami'na minhu. Allahu Akbar. Kapag pumasok ang propeta, para bagang nahihiya yung mga kabataan, mga kabaihan. Fayassara bihinna ilayya fa yal'abna ma'i. Pero hinayaan siya ng propeta na makasama ako para makipaglaro sa akin. Kaya sa mga ganitong mga bagay, mga kapatid, kailangan na nakahanda tayo. Itong hadis na ito na sa Bukhari sa Muslim. Ibig sabihin, hindi lang yung mga bagay na ibig sabihin kasiyahan na simple. Kahit yun sa mga ganung bagay, katulad nun, nagusto ni Aisha makipaglaro sa mga, kasi bata pa siya, hindi nakipaglaro sa mga batang babae. Okay po mga kapatid, marami pong salamat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.